Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video nga, ang pag-uusapan natin ay mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng 8 Bulaga sa TBJ and syempre sa mga Dabarkads. So happy anniversary pala kay Labas Joey De Leon and Ma'am Eileen. So kahapon po nag-celebrate po ng anniversary si Labas Joey De Leon and syempre ang kanyang family ng anniversary po nila ni Ma'am Eileen at nagkaroon nga po sila ng konting pagsasalo-salo para syempre i-celebrate ang espesyal na araw kahapon for Ma'am Eileen and Boss Joey De Leon. And speaking of Boss Joey De Leon, meron nga po siyang regalo for Maine Mendoza. Walang iba kundi po ang kanyang pininta para po sa birthday ni Maine Mendoza. Sabi niya nga dito, "This is my gift to the birthday girl Maine, a self-portrait with a touch of Yaya Dub polka dots. Thanks Mengay for the happy and funny 10 years as a Dabarkads." Then, sa second picture na pinost nitong si Boss Joey De Leon, mababasa dito ang 2025 to Dear Maine, happy birthday. Then, nag-comment dito si Maine Mendoza ng thank you Boss Joey, love you. So, after po ng birthday celebration ni Maine Mendoza sa Itbulaga, hindi pa doon natatapos ang lahat. Dahil after po nun mga Kadabarkads ay merong birthday party na inihanda po itong si Maine Mendoza. Syempre, para sa Itbulaga family. At bago mangyari yan, syempre, ay nag-dinner muna sila Ma'am Pauline Luna Soto, kasama niya si Bossing Vic, si Christine Hermosa, and syempre, itong si Oyo Boy. So, ang birthday party po or birthday celebration ni Maine Mendoza ginanap sa Umanota, Manila na kung saan ay dinaluhan po ng mga kilalang personalidad, lalo na syempre ang Itbulaga family, si Bossing Vic, pamilya niya po, and syempre, yung mga Dabarkads natin at yung mga matatagal na po nilang nakasama dito sa Itbulaga. Like Alden Richards, mga Kadabarkads, present din si Alden. Akala ko nga po hindi siya pupunta. Pero nagulat ako dahil kasama po nila si Alden Richards. Si Alden po ang isa sa mga naging importanteng tao sa buhay nitong si Maine Mendoza kasi siya po yung naging katuwang ni Maine nang sumikat siya as Yaya Dab. So, napakasaya po ng birthday celebration ni Maine Mendoza kagabi mga Kadabarkads dahil dinaluhan talaga ito ng mga kasama at ka-close niya po sa showbiz industry. And kung inyong mapapansin mga Kadabarkads, yung ayos, yung looks ni Maine Mendoza sa kanyang birthday party, napaka-bagets niya pong tingnan, super colorful ng kanyang dress, and syempre, parang style bata, no, yung kanyang puyod dyan, na siyang bumagi naman sa kanya kasi mukha pa rin siyang bagets kahit na siya ay 30 years old na po. So muli, happy birthday Maine Mendoza and sana ay matupad na yung mga wish mo sa iyong buhay and syempre yung wish ninyong mag-asawa ni Arjo Atayde. Sana matupad na yon. Lahat ng the best, hinihiling namin yan para sa'yo. And syempre, ituloy mo lang yung pagpapasaya mo sa Itbulaga dahil maraming nagmamahal at sumusuporta sa'yo. Samantalang, isang longest running show naman ang siyang magse-celebrate ng anniversary dito po sa ibang bansa. Sa August 30 po yan at 2025, tutulak po sila ng England mga Kadabarkads. So anong longest running show ba yan? Sabi nga dito sa Kapatid Insider, ABS-CBN longest running show, Sunday Noontime Show ASAP, has formally kicked off its 30th anniversary celebration today, March 2. Led by the show main hosts Martin Nievera, Eric Santos, Gary Valenciano, Sasha Padilla, Ogie Alcacid, and Regine Velasquez Alcacid, the program welcomed back some of its OGs such as Pops Fernandez and the show longtime director Johnny Manahan, also known as Mr. M. The program also announced
its England tour on August 30, 2025, as ASAP will be having its international show on the said country as part of its 30th anniversary celebration. ASAP airs every Sunday at 12 noon on Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2C and TV5. So by August 30 pala, 2025 mga Kadaber Kads, eto pong ASAP ay meron pong international tour or international show on the said country as part of its 30th anniversary celebration. So abangan natin yan mga Kadaber Kads kasi syempre umeere din ito sa TV5. Tito Soto ng gigil, bakit kaya? Sabi kasi dito sa isang write-ups, kailangan daw pong ipagbawal talaga ang fake news. Yan po ang sinabi ni Tito Soto. Nangako ang mga kandidatong senador mula sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas na suportado daw po ng administrasyong partikular na si Vicente Tito Soto na magsusulong ng mas matitinding batas at parusa laban po sa fake news na binanggit ang lumalaking banta nito at mga tunay na kahihinatnan nito. Sa isang press conference, ibinahagi ni dating Senate President Vicente Soto III ang kanilang mga karanasan bilang biktima ng fake news dahil sa binibigyang diin nila ang pangailangan para sa mas mahigpit na regulasyon at pananagutan. Sinabi ni Soto na dapat maghigpit na ipinagbabawal ang fake news at ang mga nagkasala ay dapat maparusahan upang maiwasan ang maling impormasyon at online scam. So isa po pala si Tito Soto sa naging biktima ng lumalaganap po na fake news at alam naman natin talaga na nangyayari po ito. And maging si Bossing Vic Soto, araw-araw pong nabibiktima ng mga maling impormasyon na yan. Alam na alam nyo yan mga Kadaber Cards dahil binabalita ko po yan sa inyo mismo. Kaya tama lang po mga Kadaber Cards na wakasan na at pagmultahin itong mga gumagawa po ng fake news dahil nakakasira po sila mga Kadaber Cards ng pangalan ng isang tao. Like Bossing Vic Soto. Kawawa naman yung mga napapaniwala. Wala silang kaalam-alam na fake news na po pala yung pinapaniwalaan po nila. Kaya sa oras talaga na maupo at mahalal po sa pagkasenador itong si Tito Soto, talaga naman pong isusulong niya. Uunahin niya pong isulong at isabatas etong fake news, ang pagbabawal sa pagbabalita ng mga fake news. Yan po ang abangan ninyo mga Kadaber Cats dahil ito na for sure ang katapusan ng mga nagkakalat ng maling impormasyon. So paano hanggang dito na lamang pong update natin at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga Kadaber Cats.